Malakas na pag-ulan ang inaasahan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa araw na ito ng Biyernes. Ito ay dahil sa pinaigting na southwest monsoon o habagat, samantalang ang dating bagyong si Maymay ay tuluyan ng humina at naging isang low pressure area na lamang ayon pa rin sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa. Sabi pa ng Pag-asa sa kanilang 5 a.m. weather advisory na ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ay inaasahan na magpapalakas pa sa southwest monsoon sa ating bansa. Kaya't magdadala ito ng malakas at maraming pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Kabisayaan hanggang bukas araw ng Sabado. Ayon pa rin sa report ng Pag-asa, inaasahan na raw ang southwest monsoon na mapapanatili ang lakas ng pag-ulan nito. Patuloy na pag-ulan sa hanggang araw ng Sabado o bukas. Pinapaalalahanan ng Pag-asa ang mga naninirahan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa western section ng Luzon, western section ng Visayas na maghanda sa inaasang malakas na buhos ng ulan dala ng pinaigting na habagata. Ang heavy rainfall warning ay pinapanatili sa lalawigan ng Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Inaasahan dito ang 100 hanggang 200 mm ng rainfall na iiral sa loob ng 24 hours. Simula kaninang alas 5 ng madaling araw, ito po ay epekto pa rin daw ng habagata. Ang iba't ibang mga lugar naman na nasa ilalim ng orange warning ay inaasa ng pagpatak ng ulan na 50 hanggang 100 mm na rainfall sa loob ng 24 hours. Ito ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng international typhoon na si Dolphin ay may 1,700 o may 1,075 kilometro northeast ng extreme northern Luzon at gumagalaw ito sa direksyong Pakanluran sa bilis sa 20 kilometro bawat oras. Ayon pa rin sa Pag-asa Weather Bulletin, ang bagyong si Dolphin ay maaaring hindi na pumasok sa Philippine Area of Responsibility dahil ito ay tumutumbok na sa direksyon patungo ng mainland China. Pero batay sa pinakahuling data na inilabas ng Pag-asa, palalakasin naman ito ang southwest monsoon o ang habagat na siyang nagbibigay ng mga pag-ulan sa ating bansa. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan ng Pag-asa. May 560 kilometro sa silangan ng Etiaga Isabela. Inaasahan namang ito ay malulusaw at magiging bahagi ng buntot ng bagyong si Dolphin. Sa pahayag pa rin ng Pag-asa. Samantala sa kaugnay pong balita, dahil naman sa inaasang malakas na buhos ng ulan sa maghapong ito at hanggang bukas sa malaking bahagi ng Luzon, suspendido ang klase sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, August 7, bahagi pa rin ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa Marikina City, lahat ng level, public at pribado, ay walang face-to-face classes. Ganon din naman sa lungsod ng Maynila, sa Malabon, Parañaque, Muntinlupa, Las Piñas, Valenzuela, Quezon City, Taguig, Mandaluyong, Pasay City, Pateros, Navotas, San Juan at maging sa Caloocan City. Ganon din sa lalawigan ng Benguet, suspendido ang klase sa lahat ng level, ang publiko man o pribado at ang face-to-face classes. Sa Ilocos Region, ito ay may suspension na inanunsyo sa Magsingal, Ilocos Sur, Magaldan, Pangasinan, Bugalon, Pangasinan at ilan pang mga bayan sa buong Pangasinan. Ganon din naman sa lalawigan ng Pampanga. Sa Calabarzon, ang lalawigan ng Cavite at ang lalawigan ng Laguna nagsuspindi na ng kanilang klase sa lahat ng level pampubliko o pribado man. Samantala sa epekto pa rin po ng ilang araw na o ilang linggong mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, ang malakas namang ulang dala ng tropical depression na si Maymay at ang southwest monsoon ay nagpataas na sa pinangangambahang water level ng Angat Dam ng kalahating metro. Ang datos mula naman sa Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagpapakita na kahapon alas 2 nang huling nasukat ang water level sa Angat Dam, ito ay tumaas ang 157.58 meters o tumaas ng halos kalahating metro mula sa sukat naman ng
nakalipas na araw o noong araw ng Miyerkules. Pero sa kabila naman ng improvement na ito o pagtaas ng water level, ang elevation ng tubig sa Angat Dam ay nananatiling nasa critical level na mababa sa 160 meters. Sa nasabing dam, ang water level na 160 meters pababa ay itinuturo na critical level. Ang Angat Dam ang siyang nagbibigay ng tubig o 90% ng domestic water consumption ng mga residente ng Metro Manila. Nagbibigay din ito ng irrigation water mula naman o para naman sa mga lalawigan ng Pampanga at ilang bahagi ng lalawigan ng Bulacan. Nagbibigay din ito ng kuryente sa Luzon Grid. Samantalang Bustos Dam na nasa lalawigan din ng Bulacan kahapon, nagpakawala ng tubig sa kanilang downstream river system. Matapos naman, ang elevation ng tubig ay umabot sa halos spilling level ng reservoir sa 16 meters. Ayon sa mga local disaster management officials, as of 11 a.m. pa kahapon, ang level ng tubig sa Bustos Dam ay 15.82 meters o 18 centimeters na lamang below its spilling level. Ayon sa National Irrigation Administration Central Luzon, sinabi nila ng pagtaas ng elevation ng tubig sa Bustos Dam ay dahil sa matubig na nagmumula naman sa upstream river system ng dam at hindi mula naman sa Angat Dam. Sinabi rin ng NIA na ang Bustos ay hindi nagpakawala ng excess water sa North at South Irrigation Canal. Ang mga palay farms o mga sakahan ng palay na pinagsisilbihan ng irrigation canal ay saturated pa rin o marami pa rin tubig ulan. Ang sobrang tubig sa Bustos Dam ay pinadaloy naman patung sa downstream river system ng Bustos Dam. Samantala, kaugnay pa rin sa mga